Nakakalungkot po itong balita o po nangyari po dyan sa Marawi kahapon. Kumusta na po sitwasyon dyan sa inyong lugar matapos po ang karasang yan? Well, sa ngayon, normal naman. Kasi wala actually ako sa Marawi. Opo. Nandito ako sa house. Okay. Oo, kasi mayroon akong committee hearing. Opo. Yung ad hoc committee on Marawi rehabilitation. But prior to that, gusto ko lang sana medyo i-correct ng konti yung ating data kanina. Opo. Actually, ang natalang nasawi doon sa bomba na nangyari sa Mindanao State University ay 4. So this is based on the official number Thank you po. received from the Amay Pakpak Medical Center. So official ito 4. Sorry po ha. Alam ko may confusion, Aljo Opo. Kasi may mga nagsasabi din 3. Even I myself was confused a bit yesterday kung how many really have perished in the blast. Yung nga 4. So tayo nakikiramay sa kanilang pamilya. Tapos puso tayo nakikiramay. Opo. So going back to your question, sabi ko nga, ang kanina I was looking at the feeds on Facebook. Nagkaroon naman sila ng flag raising ang Mindanao State University. So I assume that everything is okay. Although merong order na to have the classes suspended. Opo. Sa ngayon. Yes. So, suspended ata yung klase, mga classes ng Mindanao State University sa ngayon. Opo. Gumaganda na po ang sitwasyon ng Pilipinas matapos pong maupo bilang Pangulo ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at itinuloy naman yan ng Pangulong BBM, Bongbong Marcos. Bigla pong nagkaroon po ng karasan dyan po sa Marawi. Opo, bilang kongresista, ano pong sa tingin ninyo ay dapat nating gawin pa upang tuluyan ng masugpo, no? Matigil ang ganitong karasan dahil may mga balibalita po lumalabas ngayon, Congressman, na baka banyagang mga terorista daw ang may gawa niyan. Sa ngayon, personally, I'm still waiting for the official result of the investigation. Although may mga insinuation nga na mayroong possible involvement ng ano. So ang akin lang is we really need to foster more yung maging active tayo lahat pagdating sa pag-secure. It's not only the military or the police, pero tayong mga civilian, ang pwede natin magawa is to be able to support our security sector in trying to secure the safety of our streets, no? Unang-una yan. Kasi hindi naman lahat based on our experience sa Marawi Siege, hindi naman ata lahat kayang i-address ng military action, no? Kailangan yan may mga civilian defense interventions nga na tinatawag. So, part of that civilian defense intervention is mag-invest tayo more on understanding in peace initiative. Ginagawa naman yan ng ating gobyerno. Meron nga silang sinatawag na civilian defense office. So, part dyan really is, I think, it's an obligation and a civic duty of every one of us to support our LGUs, including the panawagan ng ating security sector para tuluyan na ma-wash out sa ating mga komunidad itong ganitong klaseng terorista, mga terroristic attacks, no? Kailangan talaga natin as citizens na makipag-ugnayan sa ating mga authorities. Kung meron po tayong nakikita na hindi magagandang suspicious na mga activities within our community, I think it's imperative that we need to relay that to the authorities. In fact, the reason why I'm saying this is, nung couple of months ago, yung mga remnants nga ng ISIS, local ISIS group, no, na nakitaan nila dyan sa May Marawi, malapit din sa MSU, yung mismong komunidad ang nag-alerto sa PNP at saka sa ESP. That led to the neutralization of those in members of their illegal terrorist organization. So, yun ang sinasabi kong perfect example. We need to be able to partner with our LGUs in our security sector so that we can also be part of policing at hindi ho natin hayaan na at our vulnerable states
ay umatake naman itong mga ganitong klaseng terorista na grupo. Opo. Kaya naitanong ko rin yan kanina sa Armed Forces of the Philippines kung may pagkukulang ba tayo sa intelligence gathering. Dahil alam ko naman na willing namang mag-participate ang ating mga kababayang sibilyan. Opo, ganun po ang pananaw ko. Positibo pananaw ko sa lahat ng mga kababayan natin. Magtulungan po tayo. Opo, umuunlad ng Pilipinas. Tama po yung sinabi mo. Opo, sir. Yes, tama po yung sinabi because everything begins from the local community. Kung wala kang suporta sa local community, talaga mahihirapan ka magpulis yan. Kasi pinag-uusapan natin is security and order, no? So kailangan mo talaga yung participation. Kaya nga ako din as an individual, in-encourage ko lahat na maging collaborative tayo in a sense na hindi tayo dapat magkaroon ng second thought when it comes to supporting our troops in trying to maintain peace and order in our community. Kasi naman it has to be, tama yung sinabi mo, Aljo. Yes, tama yung sinabi mo, and I agree with you. There has to be a more on yung intelligence gathering talaga natin. I think our security sector finds it as something challenging, no? Kasi despite the effort that we are putting up sa ating mga community, ay meron pang nakakapuslit, no? Nakakapuslit na nagkukos ng ganitong klaseng damage at saka kahirapan. Lalong-lalo na MSU ay may nasawi. So hindi na natin maibabalik pa yung buhay na nawala. So ang akin lang is the way we honor the memories of those who have fallen, who have been victimized by this kind of terroristic act, is to strengthen our intelligence effort in order that we can really finally wash out, sabi ko nga, yung ganitong klaseng kriminalidad and terroristic acts sa ating mga komunidad. Hingi lang kami ng updates sa ginagawang investigation ng PNP diyan po sa pagpapasabog sa Mindanao State University, Major. Yes, as of now po, no, maraming mga conference kaninang umaga nagkaroon ng command conference doon sa Mindanao State University. At ngayon po dito na naman sa 103rd Brigade at talagang pinag-uusapan itong nangyaring explosion incident sa Mindanao State University. Meron po tayong Special Investigation Task Group na magkakandak po ng investigation regarding din sa explosion incident sa MSU po. Okay. Batay po sa pahayag ni Congressman Alonto Adyong na nakausap namin kanina lang, 4 ang nasawi. Tama ho ba? Yes, 4 po yung patay po. Okay. At 45 po yung 1 din 45 ang sugatan. Kumusta na po yung mga nasugatan nating mga kababayan? Major? Yes, yung kahapon po, yung 35 na na-research, 7 po yung admitted ngayon at isang nasa operation room at 2 po ang nasa pending surgery po. Opo. Hindi naman malubha ang kalagayan ng ilan nating mga kababayan sugatan? Ngayon nga po, sir, no? Di pa tayo nakapunta ngayon sa hospital to check the condition of the patient, pero baka mamaya mayroon tayong oras na ma-personal na mapuntahan po yun. As of now kasi ngayon, nandito po tayo sa 103rd. Mayroong command conference po dito ngayon. Opo, itong 4 na namatay, ano po ang background nila? May mga bata ba? Itong namatay po ay si Juan, John Reed Barbanti, isang 26 years old po, resident of Fisheries Extension in MSU, Marawi City. Si Ma'am Evangeline Arumin, isang faculty of MSU IT at residence po ng Fisheries proper in MSU, Marawi City. At isang Risa Ramos, no, hindi pa natin nakuha o taga saan po ito. At isang si Janine Arinas, 18 years old, student of Balabagan, Lanao del Sur. Hindi po siya estudyante ng MSU? Student po ng MSU po. So isang estudyante ng MSU, isang guro, 2 civilian, isang faculty, yung 2 naman ay residente.
ng Yes, sir. ano yun, Residente fisheries? Fisheries Extension. Extension. MSU Campus Marawi City, yes. Ay, nako. Oo. Kumusta na po sitwasyon ngayon dyan? As of now, kagaling namin kanina sa emisyon, nag-deploy po tayo doon, more or less 120 personnel Aha. na magmanman po doon sa emisyo campus po. Okay. May idea na ba kayo kung sino pong nasa likod ng karasang yan, Major? Sir, aantayin po natin yung ginagawa ng Special Investigation Task Force, Task Group, kung sino po yung nasa behind itong explosion incident sa MSU Marawi City po. Okay. So, paano po natin kinakausap ang mga residente dyan po sa Marawi City? Oo, para wag matakot at makipagtulungan. Yan ang pinaka-importante, makipagtulungan sa pulisya, sa militar, na isumbong ang anumang mga suspicious na mga grupo na malamang posibleng nasa likod ng karasang yan. Yes po, yun po yung panawagan natin sa residents of Marawi City na wag na po matakot at ipagbigay alam kung sino yung nakita doon sa mga suspect doon sa naglagay ng explosion doon sa Marawi City. Panay po yung ang City Marawi po, sila po yung nakatask po, nagkipag-coordinate sila sa mga barangay dito sa Marawi City po. Opo. Naka-red alert ngayon ang seguridad dyan? Tama o ba? Yes, naka-full alert po kami ngayon dito sa Lanao del Sur po. Anong asahan ng ating mga kababayan ngayon naka-red alert ang Lanao, ang Marawi City? Yes po. Naka-alert po ngayon, sir. Anong aasahan nila? Anong dapat nilang gawin at hindi dapat gawin? Yes, kung mayroon silang lahat po tayo po ay maging vigilant. Kung mayroon tayong nakitang suspicious po ay pagpaalam po sa autoridad malapit po sa kanilang area of responsibility po. So nagkalat nga ng checkpoints dyan, Major? Yes po, nakalatag po yung sa may Pawak, papasok dito sa Marawi City, mayroon po tayong checkpoint. Doon din sa Kapatagan din, mayroon pong checkpoint doon, papasok din dito sa Lanao del Sur. Ano po? At saka mayroon pang mga MPs po ay magkakaroon din ng mga checkpoint as of now po. Ano pong instruction sa inyo na nanggaling po ng regional director ng PNP sa inyo at ng local government officials? Ay, nandito po na sila ngayon. Nagkakaroon ng command conference at yun nga ho, yung Special Investigation Task Group ay kailangan na mag-conduct ng masusing investigation para mapanagot po at malaman kung sino yung nasa behind po itong incident po na ito. Wala ba kayong narinig na intelligence report bago nangyari ang karasang ito, Major? Actually po, yung Provincial Intelligence Unit po ay naglabas ng Memorandum to Investigation of Security Measure sa mga COP. So, hindi po natin nasa na dito sa mangyayaring incident sa MSU po. Pero ang ating kapulisan po ay nagpapatrolya, nagkandak po ng checkpoint 24 hours. So yan po, no? Yun ang kinalulungkot po natin itong pangyayari pong ito. Yun po. Wala bang gwardyang nakatalaga dyan sa gymnasium sa lahat ng mga mass attendees during that time? Actually po, meron pong peacekeeping force o PKF ng security sa inside the campus po. Sila po yung namamahala doon sa security. At the same time po, no, meron tayong kapulisan na nagpapatrolya po doon sa MSU campus po. Okay. Wala naman kayo namataan dyan ng mga banyaga na malamang kasabwat ng mga terorista? Wala po. As of now, wala pong report ang ating intelligence unit po.